Topic natin itong tungkol kay Amy Marcos. Grabe, sagad na ang pagka-pro Duterte ni Amy. Ha? Pumunta pala ng ICC si Amy. Pumunta doon sa The Hague, sa the Netherlands, kasama ni Sara Duterte. At pagdating niya doon, nakipag-meeting kaagad siya kay Attorney Kaufman, ang lead counsel ni ah, Duterte. At yun, kaagad, ipinangalandakan, binandila ni Amy Marcos ang picture nila ni Attorney Kaufman. Yun, no? Kita nyo, talagang ano na ito mga kabunyog mga kababayan, ha? Wala na itong hindi na talaga nito pinapahalagahan ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, ang kanyang apelyido. Hindi, Duterte na ang ano nito, parang dugong Duterte na ang nanalantay sa mga ugat ni Amy Marcos. Amy Duterte na yata talaga ito eh. Hmm? Mga kabunyog mga kababayan. Talagang ano naman ang dahilan ba't pinapangalandakan niya yung meeting nila ni Kaufman? Eh, talagang gusto niyang ipakita sa lahat na siya ay pro Duterte na, pro Duterte talaga, at pinangalandakan niya na gagawin nilang lahat. Ang post ni Amy, sabi ni Amy Marcos, we will bring PRRD home. We will bring FPRRD home. Gagawin daw nila ang lahat sa partnership nila ni Kaufman para maibalik si para maibalik si Digong sa Pilipinas. Yun. Kaya kumbaga mga kabunyog mga kababayan, pinapangalandakan ni Amy na may nag-uusap sila ni Kaufman paano sila magkakatulungan para maibalik sa Pilipinas si si Digong Duterte. Kaya kita nyo naman ang reaksyon sa mukha ni Amy. Ang nakakalungkot dito dahil yung kanyang kapatid, sabi nga ni Ronald Llamas, nasa survival mode. Ibig sabihin, yung kanyang kapatid na si PBBM, talagang grabe ang challenge na kinakaharap ngayon. Kumbaga, syempre, hindi naman madaling solusyonan ang problema ng kahirapan ng bansa. Alam naman ng administrasyon na talagang ang tao nagrereklamo sa mataas na presyo ng mga bilihin, kaliwat kanan pa ang mga batikos kay PBBM, lalo na yung pag-aresto kay Duterte at pag-turnover dito sa ICC, ginagamit talaga yan ng mga pro-Duterte. Talagang todo-todo ang pang-aatake kay PBBM. Kumbaga, sabihin na natin under attack si PBBM. Under attack. Kaya nga ang ginagawa ni PBBM, pinipilit niya kahit papano yung 20 pesos na kilo ng bigas, mai-sustain yon at maibigay sa marami. At isa pa, pinapakita niya sa mga tao, sa mga Pilipino, na kahit papano, pinapakinggan niya ang boses ng mga tao. Kaya nga nagka-cabinet revamp siya ngayon eh. Para yung hindi nag-perform ng mga miyembro ng gabinete niya ay matanggal. Kumbaga lahat ng ito, ginagawa ito ni PBBM para nga maisaayos kahit papano maisaayos ang gobyerno ng administrasyon niya. Nasa survival mode nga, sabi ni Ronald Llamas. Kasi ito eh, kung hindi gagawin niya ni PBBM, magiging lame duck siya. Kailangan niyang magpakita talaga ng mga pagbabago sa kanyang administrasyon. Samantala, dapat ang kanyang kapatid na si Amy, tinutulungan siya. Dapat tinutulungan siya, si PBBM, dito ni Amy, kasi kapatid niya to. Pero ang nangyayari, hindi niya, sa halip na tulungan si PBBM, dahil survival mode nga ang inaasikaso ni PBBM, maiayos hanggang 2028 kasi 3 years 'yan. Kumbaga, ayaw ni PBBM na maging lame duck siya. So pinapakita niya, gumagawa siya ng paraan. Kaya lang itong si Amy, mas ito pa yung nagiging sakit ng ulo ni sakit ng ulo ni PBBM. Tulad niyan, aminin na natin na talaga namang sakit ng ulo ni PBBM ang mga Duterte. Sakit ng ulo ni PBBM yan. At yan pa rin ang kanyang sakit ng ulo hanggang ngayon. Kaya nga hinaharap din ni PBBM, nandyan ang issue ng impeachment kay Sara. Nandyan ang pagkakaaresto kay Duterte at pagdala sa ICC. So syempre ang mga supporters ng Duterte, binabati ko siya, pinagpaplanuhan siya kung paano ma-impeach, pipilitin siyang mag-resign. Sa lahat ng ito, kailangan ni PBBM ng kakampi. Sino ang dapat pangunahin niya sanang kakampi? Eh di ba dapat ang kapatid niya na si Amy? Pero hindi, mas kumakampi pa si Amy doon kay Duterte. Sa mga Duterte, kila Sara. Okay sana na kung walang problema ang administrasyon ni PBBM. Siyempre, kaliwat kanan ang kinakaharap nitong problema.
kaliwa't kanan, maraming nagtatangka na ito'y patalsikin, papagsakin, sipain, pinipilit mag-resign. So kailangan ni PBBM ng kakampi. At ang dapat sanang kakampi niya na magtatanggol sa kanya, susuporta sa kanya, ang kapatid niya. Kasi hindi naman ordinaryong kapatid si Amy, senadora yan. Ang malala diyan, hindi na nga nakakatulong si Amy pa ang nag-i-initiate ng mga galaw para lalong masira ang administrasyon. Halimbawa, nung maaresto si Duterte at dinala sa ICC, magsisimula na sanang matapos yung issue na yan, nagno-normalize na sana. Anong ginawa ni Amy? Binuhay pa at ginatungan. Paano niya binuhay at ginatungan? Nagpatawag siya ng Senate Committee on Foreign Relations investigation. Ilang hearing yun? 3 yata yun o 4? Ano ang pinakikita niya doon? Pinakikita niya doon na grabe daw ang ginawang pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay Duterte. Ngayon, yung findings ng kanyang committee na yon, yan ang gagamitin ni Kaufman. Gagamitin ni Attorney Kaufman sa kanyang mga isasubmit na dokumento, ebidensya, doon sa ICC. Kaya nga tuwang-tuwa si Kaufman sa ginagawa ni Amy. Nung ongoing pa lang yung hearing ng committee ni Amy, tuwang-tuwa na si Attorney Kaufman. Sabi ni Attorney Kaufman, natutuwa siya na yung Senado ng Pilipinas ay nag-iimbestiga. At naipapakita daw sa investigasyon ng Senado, nito nga ni Amy Marcos, na inabuso daw si FPRRD. Kaya itong si Amy ang nagbibigay ng bala sa mga Duterte. Siya rin ang bumubuhay ng dapat na sana nagno-normalize na, natatahimik na ang bansa, hindi na binubuhay ang mga issue na yan. Itong si Amy talaga ang bumubuhay. Siya ang nanggagatong at hindi pa diyan nagtatapos. Siya pa ang nag-initiate na kasuhan sila Boying Rimulya, John Vic Rimulya, General Torre, General Marbil, si Ambassador Lacanilaw. Talagang matindi ang ginagawa nito ni Amy at hindi pa doon nagtatapos. Pumunta na ngayon ng dahil, pumunta ng ICC, kausap si Kaufman, at ang pangako niya, sabi ni Amy Marcos, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicolas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. O yan yan yung sinasabi ni Amy. Together daw, pagtutulungan nila ni Attorney Kaufman na pabalikin sa Pilipinas si Duterte, si Digong. Imagine niyo, actually mahabang post yan. Napasa ko yung post niya na yan. Ang sabi ni Amy, naranasan daw nila ng pamilya Marcos ang mapunta sa ibang bansa against their will. Kontra sa kagustuhan nila, sa pilitan daw sila dinala sa ibang bansa. Ang tinutukoy niya yung People Power Revolution kung saan napatalsik sila at dinala sa Hawaii. Ang sabi ni Amy, naranasan ko yan na nandun kami sa ibang bansa. Kaya alam ko ang pakiramdam ni FPRRD. Alam ko ang pakiramdam niya na nahiwalay siya sa kanyang bayan. Kaya sabi ni Amy, ewan niya na lang daw bakit hindi natutunan niya ng ibang mga iniinsulto niya pa yung kapatid niya, nalulungkot daw siya na nakalimutan daw yan ng kanyang may nakalimot daw sa ganyan. Amy, iba lang ang mo, ikaw mas ginusto mo na sumama sa pwersa ng kasinungalingan at kasamaan. Akala mo naman ang pinagtatanggol mo ay yung para sa bayan. Hindi para sa bayan yan, Amy.